So, good day mga engineers. Ako nga pala ulit si Engineer Ace. At ngayon is i-discuss ko yung mechanics. So, bago tayo mag-umpisa, ito nga pala ang tutorial na to is medyo mabagal. Mas nanamnamin natin. O-explain ko. And, bago nga pala tayo mag-umpisa, may papakita ko na napaka-importante dito sa mechanics. Which is, tingin tayo sa angles. Diba may plane? Sabihin natin may plane tayo dito. Yan. Plane. And ito is yan. May angle. Yan. Tandaan nyo lang to. Kapag may ganito din sa taas niya, same lang din yan. Basta same axis. Ito. Yan. Yung angle dyan, yan. Tapos, meron din dito, sa katabi niya. Ganyan din. Same rin. Kunyari, 1 meter to. 1 meter. Parehas lang din to. Kapag given, given. And, next, meron pa akong maraming i-discuss, pero sa mismong pagsosolve na lang, explain ko na lang ng mabuti. So, pag ganito naman, yes, ganyan. Tandaan nyo lang to. Kung ano to, yun din to. Tandaan nyo lang yan. Just madali lang yan. Kasi naman right triangle, marami ditong hindi nakakakuha nito. Ito is adjacent. Ito is hypotenuse. Yan. Ito is opposite. Ay, hindi. Mali. Ito is opposite. Ito yung angle niya So, opposite. Ito yung hypotenuse. The longer side of the triangle. Yan. Tandaan lang natin yan. Kasi pag hinahanap natin to, as given to, anong gagawin natin? Pag given to. So, madali lang. Pythagorean lang para makuha natin yung hypotenuse na yan. Square root lang natin yan. Hypotenuse is equals to square root of opposite squared plus adjacent squared. Yan. Kuha na natin tong hypotenuse. So, engineer, paano pala pag wala yung dalawang side? O, sige, ganyan. Pag ganyan, isa lang yung given, hindi natin masasolve. Pero kung may angle tayo, masasolve natin tong hypotenuse na to. Tandaan lang natin yan. So, tuwa, napaka-powerful nito. Magagamit nyo to kahit saan. Pag nagbibigay ng tanong si examiner, lumalabas to, kahit tong sukatowa lang, ang gamitin natin is gagana to. Napaka-essential nito. Hypotenuse ang hinahanap, given yung angle, given yung adjacent. So, titingnan natin. So, given yung angle, given yung adjacent. Hinahanap natin hypotenuse, ito. Hinahanap natin yan. So, titingin lang tayo dun sa may hypotenuse, sa may edge. Given ba yung adjacent? Oo. Yan, sa may ka. So, yung ka gagamitin natin kasi given yung angle. Yan. Cosine. Sabihin natin, ang angle is 60 degrees. Yan, ang adjacent is 8. Cosine 60 degrees equals adjacent over hypotenuse. 8 over hypotenuse. So, makukuha na natin yung hypotenuse. Kahit transposition or shift solve mo na lang yan, rekta. So, hypotenuse is equals to yan. 8 over cosine 60 degrees. Kuha mo na. So, kapag ito naman, nakuha mo, magets mo, okay na to. Ay baon ka na. Ayun, umpisa na natin yung problem 1. Tandaan nyo lang, hanapin nyo lang yung sa sukatowa kung alin din yung given sa kanya apply.
Napakadali nun. Dito tayo. Situation 1. A semicircular arc is being pulled by tension T as shown. Pinakita, binigay yung figure. Given T is 600 newtons. Ayan yung T. Meron tayo yung 600 dyan. Ayan. Semicircular, ayan. Kalahati ng circle. Binigay ito sa point C, 0.9. Determine the shear at C. Determine the axial force at C. Determine the moment at C. Ayan. Hanapin lang natin itong mga to. So, bago yan, gets nyo ba ito yung shear? Na-imagine nyo ba yung axial? Nag-i-imagine nyo ba yung moment? So, hindi ba, explain ko. Ito nga pala yan. Kinig. So, axial force, hila. Ito, kung gusto nyo tumakuha ang formula lang to, check nyo lang yung comment section natin doon sa ibang bits. O, dito sa mismong comment section ilalagay ko. So, axial force, hila. Ito yung object natin, di ba? Yan, axial force. Kung baga may object tayo dyan, nandito yung force niya, inihila or pwede rin i-compress. Tension, elongation, mahaba, compression, ito, contraction. O, mas dinidisik niya. So, sa shear force naman is punit. Yan, kung ito naman yung object, pag ganito naman yung force natin, which is, mapupunit siya kung ito yung object. Yan. Kung nandito yung force, so mapupunit siya. Parang ganyan. Yan yung shear force. Bending moment naman. O ito naman yung object. Napakadali lang na. Gumaganon. Nagbe-bend yung object natin pag ganon. Yan. Ito yung object. Gumaganon siya. Hindi siya napupunit or napuputol. Nagbe-bend lang siya. O, kung dito naman yung force, so ang bend niya pag ganon. Gaganon yan yung object. Yan. Diba? Pag torque naman, yan. Meron tayong force na parang paikot o pinipilipit natin. Yari yan. Hinawakan natin yan, tapos inikot. Yun. Yan yung torque. Or torsional force. So, determine the shear at C. So, cut tayo dito sa C. Para ma-expose yung shear, yung axial, and yung bending. Ito na. Gawin lang natin, gawa tayo ng X and Y plane para di tayo malito. So, ito yung shear, ito yung axial, ito yung moment. Yan. Ganyan lang, gawa ka lang X and Y. Yan yung technique. So, kunin muna natin yung angle kasi meron tayo nitong 0.9. Kasi kung ito is ganyan, ito is 0.9, ito is 0.9 na rin to. And, ito, alam natin kung ano to. Ito rin yan, 1 meter, radius eh. From the center of the semicircle natin, or circle, sabi natin circle yan, sa gitna. So, it is radius. Ito is radius. From origin niya is sa gitna. Radius din to. Radius din to. So, it is 1 meter rin. Kahit ilan, basta mag-umpisa ka sa gitna, kahit saan yan. Mga magkakaparehas yan. As long as hanggang dito sa dulo ng semicircle. Yan, 1 meter. So, gamitan natin sa katawa. Ito, na-apply agad natin. 0.9, yung opposite. Yung hypotenuse is, yan. So, ano yan? Opposite hypotenuse. So, di ba? So, opposite hypotenuse. So, hanapin natin yung angle. I-inverse mo lang yan, yung sign. Kung sa calculator, pindutin nyo yung shift, tapos yung sign, lalabas tong negative 1 na yan. Sign negative 1. So, opposite, 0.9, at hypotenuse is 1. So, makuha natin yung angle. Magagamit natin kasi ito, 64.15. So, ito, shear, axial, and bending. Ang style ko dito, para hindi malito, o pwede rin naman ganito. O, dalawang style dito. Yan. Di ba pag ganyan? So, ayan. Ito yung force. O, ito yan. Yan. O, dito tayo sa mismong X and Y. So, ito, pag nilagyan natin ng angle, yan. Same yan, ito. Yung kanina, yung ganyan. Ano angle to? Tapos lagyan natin. Same yan.
So, it is 600. Yan. So, yung shear natin is yan. So, ano yan? Nasa kanya yung angle. Tandaan nyo lang, cosine. Nasa kanya yung angle. Just, pwede natin itong ilipat kasi same point. Line of axis. Yan. Ito yung shear. Ito yung axial. Yan. So, para magsa-summation forces lang tayo. So, V, ito is V. Yan. Sa kanya yung angle. So, 600 cosine 64.15 equals to 262 newtons. Yan yung B. Kasi kung lalagyan natin din to ng components, itong 600. Diba yan? Lagyan natin ng components. Ang components niya is yung din shear saka yung axial. Kaya naging natin 600 cosine 64.15. Kung magsa-summation forces vertical tayo, ganito lang din. B is equals to, ayan. Kasi yung 600, yung component niya is yung shear saka yung axial. Yan yung purpose nung mayroon tayong x and y. So ito nga pala kung bakit ito naging angle dyan. Yan yung sabi ko. Yan yan. O dito. Tingnan nyo lang. Meron dyan. Same yan. Yan. So yung component nitong 600 na to, yung component niya is yan. Yung shear, yung axial. So, kaya yung shear is cosine kasi nasa kanya yung angle. So, yung axial, sa madaling sabi, sine siya. Diba? Nagigets nyo? Yan. Yan. Kaya kuha agad natin yung 1 and 2. 262 newtons, which is letter C. 540 newtons, which is letter B. Calculate the moment at C. Napakadali nito. Moment at C lang. So, ito, point C. So, ito lang naman yan. Tingnan na natin yung buong figure. Yan lang. So, ito is 600. Pag moment lang tayo sa C. 600. Kasi, yan, perpendicular distance. Ang pag-moment, kung di nyo pa master yung pag-moment, which is, kunwari may force dyan, yan. Tapos, nandito yung location, point O. So, pag mag-moment tayo sa point O, yan yung perpendicular distance. Yan, ito yung x distance. Yan. So, moment tayo papunta doon, di sabihin natin F point O, tapos ito is x yung distance niya. Yan. So, ito is F. So, F times x para makapunta siya doon sa point O. Yan. Pero kung ganito naman, tapos nandito yung point O, tapos ito yung x. Hindi pwede. Kasi same axis. O, paano ka magmo-moment? Walang perpendicular distance. Tandaan nyo lang, perpendicular distance. So, ito yung perpendicular distance niya. Yan. So, 600 times 0.9, 540 newtons. Kasi magbibend yan pag ganun. Diba? Explain ko na. And